Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jessa, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot, at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral, at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala, galing akong Maynila. Medyo pagod sa lahat, sa work, sa toxic relationships, sa pressure ng pagiging strong woman palagi. Kaya nang nag-aya si mama na umuwi muna ako sa probinsya, kahit ilang linggo lang, hindi na ako nagdalawang isip. Akala ko healing lang ang habol ko. Akala ko nature, tulog at tahimik na gabi lang ang aasahan ko. Pero mali ako, pagdating ko sa bahay ng tita ko, si Nathan agad ang bumungad. Pinsan ko siya, anak ng kapatid ni Papa. Matangkad, tahimik, parang lalaking hindi mo agad makaka-vibes, pero bigla kang mababato ng ngiti. Matagal na kaming di nagkikita, siguro mga 5 taon na rin. Pero nung nagkatinginan kami nung araw na yon, may kung anong bumalik. O baka may bagong nabuhay, nagkaayaan kaming uminom sa may terrace kinagabihan. Kami lang dalawa. Wala namang mali siya sa simula. Kwentuhan lang, tawanan, mga childhood memories, yung tipong naalala mo pa ba to? Tapos biglang tahimik. Hindi awkward ha, pero yung tahimik na parang ang lakas ng ingay sa loob. Yung mata niya, diretso sa mata ko. Yung kamay niya, parang gusto akong abutin pero pinipigilan niya. Tapos ayun na. Isang segundo lang siguro akong lumapit. O baka sabay kaming gumalaw. Basta nagdikit na lang labi namin. At kahit ilang segundo lang, parang umikot yung mundo ko. Hindi ko alam kung dapat ko bang itulak siya o yakapin na lang siya ng tuluyan. Pero hindi ko ginawa yung alinman, tumigil din kami agad. Parang pareho kaming nagising. Walang salita. Tahimik lang. Bawat tibok ng puso ko, parang ang lakas. Tapos sabi lang niya, sorry. At ako, wala akong nasabi. Uminom lang ako ng tubig at sinabing inaantok na ako. Pero sa totoo lang, hindi ako nakatulog buong gabi. Parang gusto kong umiyak, gusto kong magalit, pero mas nangingibabaw yung isang tanong sa utak ko, tama ba to? Hanggang ngayon, ilang buwan na rin ang lumipas, pero sariwa pa rin sa akin yung gabi na iyon. Hindi dahil sobrang nangyari, kundi dahil doon ko naramdaman yung init sa loob ko na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ko alam kung mali ako dahil may naramdaman ako. O mali dahil pinsan ko siya. Bata pa lang kami ni Nathan, parang kambal na kami. Lahat ng summer, sa kanila ako nagpapalipas ng bakasyon. Kung may outing ang pamilya, automatic na magkatabi kami sa sasakyan, sa mesa, minsan pati sa higaan pag wala nang matulugan. Wala naman talagang mali siya noon kasi pareho kaming walang muwang. Siya yung tipo ng pinsan na aalalayan ka pag nasugatan ka sa pagtakbo, tatawanan ka pag natapilok ka, pero bibitbitin ka rin pauwi kahit pawis na siya. Naalala ko pa dati, lagi siyang may hawak na laruan. Tapos bibigyan niya ako ng isa, kahit minsan gusto niya pareho. Lagi siyang may sobrang yelo sa baso niya, kasi alam niyang gusto ko yun. Sa totoo lang, kung hindi ko alam na pinsan ko siya, baka akala ko best friend ko siya o kuya ko. Pero habang lumalaki kami, unti-unti kong napapansin yung mga pagbabago. Mas naging tahimik siya, pero mas naging matagal tumitig. Parang may sinasabi ang mga mata niya, pero hindi ko kayang basahin. Hindi ko agad inintindi. Siguro normal lang sa mga lalaking nagbibinata. Pero habang lumilipas ang mga taon, napapansin ko rin sarili ko. Kapag kasama ko siya, iba yung tibok ng dibdib ko. Kapag natatawa siya sa jokes ko, parang may pumatak na ginto sa tenga ko. Minsan, kapag humihiga kami sa damuhan at sabay tumitingala sa langit, gusto kong hawakan yung kamay niya. Pero hindi ko alam kung bakit. Nagka-boyfriend ako sa college. Sinubukan kong ibaling yung atensyon ko sa iba. Pero sa bawat away namin ng boyfriend ko, si Nathan ang naiisip ko. At tuwing umuuwi ako sa probinsya, nandun pa rin siya, parang walang nagbago, pero ramdam mo na hindi na kayo pareho. Minsan, nahuli ko siyang nakatitig sa akin habang nagbibihis ako sa kwarto. Hindi siya lumapit. Hindi rin siya nagsalita. Tumalikod lang siya agad. Pero ako, hindi ko siya sinigawan. Hindi ko rin siya tinawag na manyak.
Kasi sa loob ko, kahit nakakahiya, may parte sa akin na kinilig. At yun ang kinakatakot ko, hindi naman agad naging mali eh. Pero nung natutunan kong umintindi ng tama at mali, doon ko lang na-realize, ang hirap palang takasan ang isang bagay na tahimik lang pero mainit. Na ang pinakapinsala, yung hindi binibigkas, pero ramdam sa bawat sulyap, bawat hawak, bawat pag-iwas ng tingin, sa tagal naming magkasama, hindi ko inakala na darating kami sa puntong hindi na lang simpleng alaala ang binubuo namin, kundi mga tanong na hindi ko alam kung dapat ko bang itanong o ibaon na lang habang buhay. Pagkagising ko kinabukasan, pakiramdam ko para akong nilublob sa malamig na tubig. Yung bigat sa dibdib ko parang konkretong nakadagan. Parang gusto kong tumakbo palabas ng bahay pero hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng katahimikan, yung parang ang lakas-lakas pero walang kahit anong sinasabi. Lumabas ako ng kwarto na nakayuko, nagbabaka sakaling wala siya sa kusina. Pero ayon siya, naka-shirt lang at may hawak na kape, parang walang nangyari. Nang magkasalubong ang mata namin, umiti pa siya. Morning, sabi niya, sabay lagok ng mainit na kape, parang may sumampal sa akin sa loob. Gusto ko siyang tanungin kung may nangyari ba talaga kagabi o panaginip lang lahat. Pero hindi ko nagawa. Nahiya ako. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Ako yung may dalang bigat, habang siya, parang chill lang. Parang walang linya ang tinawid, umupo ako sa harap niya. Tahimik. Hindi ako makatingin ng diretsyo. Ramdam kong pinagmamasdan niya yung mga kilos ko, pero wala siyang sinasabi. Ang hirap pala kapag ang kasalanan ninyong dalawa. Pero ikaw lang ang may guilt. May lakad ka ba ngayon? Casual niyang tanong. Tiningnan ko siya, sinubukang hanapin sa mukha niya kung may kahit anong pahiwatig na aamin siya, nababanggitin niya man lang yung nangyari. Pero wala. Wala akong nakita kundi isang lalaking parang walang binasag na pinggan, umiling lang ako. Tapos bumalik ulit yung katahimikan. Pero hindi yung komportableng silence, yung tipo ng katahimikan na parang sinasakal ka habang nakangiti yung kausap mo. Gabi na nang makabalik ako sa kwarto. Nagkulong ako. Tumingin sa kisam habang umiikot ang tanong sa utak ko, ako lang ba tong hindi makarecover? Ako lang ba yung may naramdaman? Ako lang ba ang wasak? Hindi ko alam kung mas masakit yung ginawa namin. O yung parang hindi niya ito iniisip. Kasi kahit alam kong mali, gusto ko pa ring marinig mula sa kanya na maihalaga yung nangyari. Kahit isang beses lang, hindi ko alam kung dapat ko siyang kausapin. Pero mas hindi ko alam kung paano ko kakalimutan ang isang bagay na hanggang ngayon ay paulit-ulit sa isip ko. Habang siya, parang tinapon lang. Akala ko nung una, isang beses lang. Nakaya ko yung guilt, yung bigat, basta't hindi na maulit. Pero hindi pala ganun kadali pagkatawan mo na mismo ang nagtatraidor sa'yo. Kasi kahit alam mong mali, hinahanap mo pa rin, magsisimula lang siya sa sulyap habang may ibang tao sa paligid. Yung tingin niyang hindi bastos, pero alam mong may ibig sabihin. Tapos maya-maya, habang naghuhugas ako ng pinggan, bigla na lang siyang tatayo sa likod ko. Dikit lang ng braso, saglit na dampi ng palad sa balakang, tapos alis, parang walang nangyari. Pero ramdam mo. Ramdam ko. Buo kong katawan ang sumisigaw ng wag, pero bibig ko tahimik lang, gabi ang paborito naming oras. Pagtulog na lahat. Tahimik. Madilim. Sapat para matakpan ang kasalanan. Doon siya dumarating sa kwarto ko. Walang salita. Walang usapan. Kundi mga hininga lang na malalim at mga daliring parang kabisado na ang balat ko. Sa bawat haplos niya, parang binubura yung konsensya ko. Pero habang inuulit namin yon, pakiramdam ko nawawala ako sa sarili ko. Hindi na ako makatingin sa salamin ng diretsyo. Hindi ko na alam kung sino ako tuwing umaga. Kasi sa gabi, parang ibang tao ako, isang taong hindi ko kilala, pero hinahayaan kong gamitin, hawakan, tahimikin. Wala kaming usapan. Walang label. Wala ring pangakong huling beses na. Kasi pareho kaming walang lakas ng loob na itigil. O baka ako lang talaga ang mahina. Siya, ewan ko. Kasi palagi siyang may kontrol. Habang ako, unti-unting naubos, naging cycle. Naging routine. Naging parte ng buhay ko. Pero hindi siya naging tama kahit kailan. At sa bawat ulit, mas lalo akong napapahiya sa sarili ko.
Hindi dahil sa kanya, kundi dahil alam kong ako mismo ang pumapayat. Hindi ko na mahanap kung saan ko naiwala yung self-worth ko. Siguro naiwan ko yon sa kama, kasama ng mga gabing ayokong alalahanin, pero paulit-ulit kong pinapasok, hanggang kailan ko kakayaning magpanggap na okay lang ang lahat. Hanggang kailan ko ituturing na ganito na lang talaga siguro kami? Pagbalik ko ng Maynila, lahat parang blur. Lahat ng bagay, lahat ng tao, parang nasa labas lang ako ng sarili kong katawan, habang pilit kong pinapaniwala ang sarili kong tapos na yon. Pero sa bawat paghinga, bumabalik siya. Yung huli naming gabi, yung huli naming hawakan, yung huling beses na hinayaan ko siyang kunin ang parte ng sarili kong ayoko sanang ipamigay, hindi ko alam kung bakit parang ako lang ang may dalang ganitong bigat. Ako lang ba ang may iniiyakan sa shower? Ako lang ba ang hindi makatulog na walang sumisiksik na alaala? Kasi sa lahat ng bagay na nangyari, wala naman siyang sinabi. Wala man lang sorry. Wala man lang kamusta ka. Parang ako lang yung nagkulong sa guilt habang siya. Tuloy lang sa buhay niya, totoo ba yun? Na babae lang palagi ang nasisira? Kasi hindi naman niya dinala yung katawan ko pabalik ng Maynila, pero ramdam ko pa rin sa balat ko yung bakas niya. Kahit ilang beses akong maligo, kahit ilang beses akong magdasal ng sana mabura, andun pa rin. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa pinayagan ko. At yan ang mas mahirap tanggapin na ako rin ang may kasalanan. Hindi ko na alam kung ilang beses kong tinanong ang sarili ko, bakit ko hinayaan? Bakit ako pumasok sa kwarto? Bakit hindi ako umalis nung una pa lang? Bakit hindi ako sumigaw pero walang sagot? Wala ring tulong. Kasi paano mo naman ikukwento ang ganitong klase ng trauma kung wala namang tumulak sa'yo? Kung wala namang puwersahan? Kung ikaw mismo ang lumapit, minsan, naiisip ko, baka hindi lang kasalanan yung ginawa namin. Baka ako mismo ang naging kasalanan. Kasi habang siya, mukhang okay, ako naman hindi na makatingin sa sarili ko nang hindi kinikilabutan. Kaya tanong ko, ako lang ba yung nasira? Ako lang ba yung hindi nabuo? Sinubukan ko. Lumabas ako. Nag-makeup. Nakipag-date. Hindi ko siya gusto pero cute naman siya. Maayos, matalino, may sense kausap. Pero habang pinagmamasdan ko siyang umiti sa harap ko, habang kinukwento niya kung paano siya naging top sa board exam nila, ang iniisip ko lang. Bakit hindi ko maramdaman yon? Wala. Walang kilig. Walang spark. Hindi ko alam kung puso ko ba ang patay na, o katawan ko ang pagod na. O baka kasi, sa totoo lang, may iniintay pa akong iba, sinubukan kong mag-message kay Nathan. Isang simpleng kamusta. Lang. Walang context. Walang drama. Pero ilang oras ang lumipas, scene lang ang kapalit. Ilang araw, walang reply. Hanggang sa dumating din, pero hindi yung sagot na inaasahan ko. Okay lang ako. Hope you're doing good too. Ganun lang. Wala nang iba. Parang hindi kami naging kami. Parang hindi niya nakita kung paano ko siya tinitigan habang tinatanggal niya yung sinturon niya sa dilim. Parang hindi niya narinig yung hinga ko na napuputol habang nilalabanan ko yung konsensyang umiiyak na sa loob ko. Akala ko makakabawi ako sa sarili ko kung maririnig ko lang mula sa kanya na kahit papaano, nasaktan din siya. O nag-alala. O kahit sana, naisip ako. Pero wala. Puno siya ng katahimikan habang ako, punong-puno ng tanong. Hanggang sa isang araw, biglang nag-message si Leo. Matagal na naming hindi nag-uusap. Barkada ko nung high school. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagparamdam, pero iba siya. Hindi siya nagtatanong ng direkta, pero ramdam ko, may kutob na siya. Sabi niya, parang hindi ka na ikaw lately, ah. At dun ako parang natamaan. Kasi totoo, hindi na nga ako yung dating ako. Hindi na ako yung maingay, yung palatawa, yung laging unang nag-aaya ng milk tea kahit wala ng pera. Ako na ngayon yung tahimik sa gilid. Ako na yung may bitbit na bigat na hindi naman halata pero hindi rin maitago. Minsan naiisip ko kung pwede ko lang ibalik yung oras. Baka pinigilan ko sarili ko. Baka hindi ako pumasok sa kwarto. Baka hindi ko siya hinayaan. Pero wala na eh. Ang meron na lang, yung desisyon kung saan ako magsisimulang muli. Tanong ko lang, paano kung hindi ko pa alam kung saan? Hindi ko na kinaya.
Ilang linggo kong kinimkim, ilang gabi akong nagising sa gitna ng antok na parang may nakaukit sa dibdib ko. Gusto ko siyang kausapin. Gusto ko ng sagot. Gusto ko ng kahit anong totoo, tumawag ako. Sa gulat ko, sinagot niya. Maiksi lang ang i-help niya, pero dun pa lang, naramdaman ko na, hindi na siya yung lalaking iniwan ko sa probinsya. Diretso akong nagtanong. Nathan, ano ba tayo? Tahimik, tapos sabi niya, hindi ko alam kung anong gusto mong marinig. Sagot lang. Wala tayong label. Hindi tayo. Hindi tayo naging tayo. Ramdam ko yung pagputol. Para akong sinampal ng hangin sa tenga. Pero hindi pa ako tumigil, wala lang ba talaga yun sa'yo? Lahat ng ginawa natin? Lahat ng gabi? Lahat ng titig, lahat ng haplos? Wala lang yun? Hindi ko sinasabing wala, sabi niya. May naramdaman ako. Pero hindi sapat yon para baguhin ang lahat. Tao rin ako, Nathan. Umasa rin ako. Naniwala ako kahit wala kang sinabi. Kasi yung katawan mo, nagsinungaling ba yun? Hindi siya sumagot, hindi ako perpekto. Pero deserve ko ng kahit kaunting totoo. Pagkatapos ng ilang segundo, bumulong siya, sorry. Yun lang. Sorry, parang yung sorry na ibinibigay ng batang nakabasag ng baso. Hindi dahil sa baso, kundi dahil napagalitan, naiiyak na ako noon, pero pinigilan ko. Kasi alam kong kapag bumigay ako, babalik ako sa simula. At ayoko na, wala talaga tayong pag-asa. Tanong ko, wala. Hindi ako yung lalaking kailangan mo. Tapos bigla na lang niyang sinabi, alagaan mo sarili mo. At bago pa ako makasagot, binabanan niya ang tawag. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig sa screen. Tahimik lang. Parang yung buong mundo tumigil. Lahat ng alaala namin, yung unang gabi, yung mga tinginan sa dilim, yung init ng mga palad niya sa balat ko, lahat yun ngayon, parang panaginip lang, masakit. Pero siguro, kailangan ko na ring tanggapin. Wala talaga kaming kami. At kahit ilang ulit pa naming ginusto ang isa't isa sa katawan. Hindi sapat yon para tawagin kaming pag-ibig. Tanong ko lang, paano mo pipilitin ang isang taong hindi kailanman pinili ang kayo? Hindi ko alam kung anong tawag sa akin ngayon. Hindi na ako siya, yung babaeng dati kong kilala. Hindi rin ako buo. Pero hindi na rin ako basag. Para akong piraso ng salamin na kahit durog, may sinag pa rin ang liwanag, minsan naiisip ko, ako lang ba talaga ang nagsisi? Ako lang ba yung nawasak? Siya. Si Nathan. Mukhang tuloy lang ang buhay. Wala man lang kamusta ka. Walang kahit ano. Parang wala lang talaga akong halaga. Dumating ako sa puntong halos lahat ng salamin iniiwasan kong tingnan. Dahil pag tinignan ko sarili ko, hindi ko na alam kung sino yung bumabalik na tingin. Hindi na siya malinis. Hindi na siya buo. Pero nandito pa rin siya, humihinga, nabubuhay kahit wasak. Nag-try akong magpatawad. Sa sarili ko muna. Kasi kung aasa pa ako sa sorry ng iba, baka mabulok na lang ako sa paghihintay. Na-realize ko, hindi siguro laging closure ang kailangan. Minsan, kailangan mo lang tanggapin na may mga tanong talagang hindi masasagot. May mga gabi talagang hindi mo na mababalikan. May mga init na kailangang mamatay, kahit alam mong sa loob-loob mo, gusto mo pa ring masunog. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula ulit. Pero alam kong ayoko nang bumalik. Hindi dahil wala nang nararamdaman, kundi dahil pagod na akong masaktan. Minsan, sa gitna ng katahimikan, naririnig ko pa rin yung mga ungol naming dalawa. Yung hininga niya sa batok ko. Yung bigat ng katawan niya sa ibabaw ko. Yung mga salitang hindi niya masabi, pero ipinaparamdam niya sa bawat haplos. Hindi ko alam kung pagmamahal ba yon o libog lang na binihisa ng damdamin, ang alam ko lang. Ako to ngayon. At hindi ko pa rin alam kung ano nang tawag sa akin. Kabit. Biktima. Tanga. Malandi. O simpleng babae lang na nagmahal sa maling pagkakataon. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko. Anong tawag mo sa sarili mo at paano mo sisimulan ulit kung hindi mo pa rin maintindihan kung paano ka nawasa?